Simula na rin po ng pagbabaklas ng mga campaign material na hindi sumusunod sa takdang sukat at lugar. Pero tali ang kamay ng COMELEC sa ilang sitwasyon, gaya po ng malalaking billboard na nakita sa EDSA. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Madaling araw pa lang pinagbabaklas na ng COMELEC ang mga illegal na campaign material sa Maynila. Ang mga campaign poster na ito ng ilang senatorial aspirant at party list wala sa common poster area at nakakabit sa poste o kawad ng kuryente. Hindi rin eco-friendly o biodegradable ang material na ginamit. Sa iba't ibang distrito sa Quezon City, inalis din ang mga poster na nakalagay sa mga pampublikong kagamitan o pasilidad, gaya ng street signs, traffic lights, poste ng kuryente at iba pa. Sobrang dami niyan, pipilitin namin masala lahat, matanggal lahat ng mga illegal poster ng mga kandidato. Marami tayong mga trucks na kukolektahin yan, itatago dito muna sa banda dito sa Quezon City Hall banda. Tapos later on, natin siya, tatapon talaga siya. Hindi naman binaklas ng COMELEC ang poster ng mga local aspirant dahil sa March 28 pa ang simula ng kanilang campaign period. Ayon sa COMELEC, pwedeng magamit bilang ebidensya ang mga nakolektang poster kung may sasampahan ng kaso. Dapat kusa ng sumunod sa regulasyon ang mga kandidato para hindi sila maharap sa election offense at disqualification. Sa mga susunod na araw po, hindi na po kami magbabaklas muna. Sa mga susunod na araw, susulatan na po natin. Sila po ang magbaklas. Sila naglagay dyan. Kami pampahihirapan magtanggal. Sa EDSA, kitang-kita ang malalaking mga billboard at poster ng mga national candidate at party list. Pero hindi raw ito pwedeng baklasin dahil nasa private property. May mga pampasaherong bus din na may mga campaign materials ng national candidates. Sabi ng COMELEC, bawal ito at alam na raw nila kung sino ang susulatan. Kapag kumuha ka ng prangkisa, halimbawa, yung mga bus na yan, so hindi nila pwede i-claim na sila ay purely private property. Private sila, tama, may nagmamayari, pero naging public po kasi ang nature ng mga bus na ito. Pinagbabaklas rin ang mga campaign materials na wala sa mga itinalagang common poster area sa Lapu-Lapu City, Cebu, Iloilo City at Bacolod City, maging sa Mindanao, sa Davao City, Kidapawan City sa Cotabato at Dumaguete City sa Negros Oriental. Ayon sa COMELEC, sa mga common poster areas lang pwedeng magpaskil ng posters. Pwede rin sa mga pribadong lugar basta't may permiso ng may-ari. May tamang sukat din ang mga campaign materials. Kapag poster, hindi dapat lalagpas sa 2x3 feet. Kapag streamer, 3x8 feet. Pwede ring magpa-billboard ang mga kandidato, sabi ng COMELEC, pero may limit na hanggang 2 buwan lang nakadisplay kung national candidate at hanggang 1 buwan naman kung lokal na kandidato. Bawal naman ang dikit-dikit ang billboard. Bawal naman gamitin ang watawat ng Pilipinas sa campaign ads at materials. Sabi ng National Historical Commission of the Philippines, bigyan naman ng respeto at pagpapahalaga ang ating watawat. Pwede namang gumamit ng social media, AI o Artificial Intelligence at Internet Technology ang mga kandidato. Pero responsable dapat ang paggamit. We passed an en banc resolution on the guidelines or regulations of social media, AI, deepfakes, softfakes, and such other kinds of fakes. Kung AI, kailangan malinaw ito at nakadisclose o nakasaad sa campaign material. Pero bawal ang deepfakes, cheapfakes, at softfakes. Kailangan ding irehistro ng kandidato sa COMELEC ang kanyang social media account na gagamitin sa kampanya. Bawal ang mga fake at hindi registered accounts. Bawal din magpakalat ng misinformation, disinformation at fake news. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.